Nangyari to noong 16 na taong gulang pa lang ako. Galing ako sa probinsya at nag-aaral ako noon sa universidad sa city. Mga 40 kilometers din yung layo ng school mula sa bahay namin. Dahil doon ay napili ko na lamang mag-rent ng dorm. Pag weekdays ay nasa dorm ako at umuuwi ako sa amin ng Biyernes ng gabi. Babalik naman ako sa city ng Linggo. Di ganoon kadali yung biyahe ko kasi 2 sakay ng bus ang kailangan ko para makauwi sa amin. At pag di ko naabutan yung huling biyahe ng pangalawang bus, ay maglalakad ako ng halos 4 na kilometro. Palaging sa terminal ng bus ang baba ko pagpupunta sa city. Madalas ay 2:00 ng hapon na ako nakakadating doon. Yung boyfriend ko naman ay galing din sa ibang probinsya at sa city din siya nag-aaral. Tuwing linggo ay naghihintayan kami sa terminal bago sabay magpunta sa dorm. Walang iba sa araw na yun. Nasa second floor ako ng terminal at naghihintay sa boyfriend ko. Pinagmamasdan ko lang yung mga nangyayari sa ground floor habang naka-headset at nakikinig ng music sa cellphone. Maya-maya ay may naaninag akong babaeng palaboy. Paminsan-minsan ay tumatayo siya at naglalakad paikot. Di ko siya masyadong pinansin kasi di naman bago ang mga palaboy sa lugar na yun. Di nagtagal ay napansin kong naglalakad siya papunta sa direksyon ko. Di ko pa din siya masyadong pinapansin. Noong medyo malapit na siya, ay napagtanto kong nanglilimos siya sa mga tao na nakaupo malapit sa akin. Kalaunan ay naglakad uli siya sa direksyon ko. Nakatungo ako noon kasi ayokong paistorbo. Kaso ay huminto siya sa harap ko kaya napatingala ako. Nakatitig lang siya sa akin. Para siyang nakadroga at sumusuray-suray. Madungi siya at may kung anong likido ang tumutulo sa gilid ng bibig niya. Nakasuot siya ng makapal na jacket, gray na pantalon, itim na bota, at may dalang backpack. Maiksi ang buhok niya, brown ng mata, at mukhang nasa 40s na. Nakita kong gumalaw ang mga labi niya. Kinakausap niya ako. Tinanggal ko yung headphones ko para marinig siya. Hindi ako bastos na tao. Hanggat maaari ay maayos ang pakikitungo ko sa mga tao. Pero noong inalis ko yung headphones ko ay tinitigan niya lang ako. Ano po yung sabi niyo? Ang tanong ko. Nagsalita uli siya pero di ko maintindihan yung sinasabi niya. Parang bumubulong siya na di ko maintindihan. Umling ako at sinabi ko na di ko talaga maintindihan yung sinasabi niya. Medyo kinabahan na ako kasi di ko alam kung ano ang gusto niya at di ko siya maintindihan. Medyo hindi na din ako komportable noon. Nagsalita uli siya ng pabulong pero ngayon ay parang may hinahanap siya sa bulsa ng jacket niya. Pinagmasdan ko yung mga kamay niya para malaman kung ano yung plano niyang gawin. Naisip ko na baka kailangan niya ng tulong. Patuloy ko lang siyang pinagmasdan hanggang sa may inilabas siya mula sa bulsa ng jacket niya habang bumubulong. Tinignan ko ng maigi kung ano yung nilabas niya. Natakot ako noong na-realize ko na mahaba at matalim na bubog pala yung nasa kamay niya. Doon ko napagtanto na may mali sa babaeng yun. Natakot na talaga ako. Tinanong ko siya kung ano ba ang gusto o pakay niya. Madaming tao din noon sa terminal, kaya inisip kong di niya ako sasaktan. Well, mali ako doon. Bigla siyang lumapit sa akin at hinawi ang bubog sa may bandang leeg ko. Buti na lang ay napaatras ako agad at nakaiwas. Tinulak ko siya at sumigaw ng, "Ano bang gusto mo?" Bumulong uli siya na parang galit, pero di ko pa din maintindihan ang sinasabi niya. Nanginig na yung buong katawan ko sa sobrang takot. Hinablot ko yung bag ko habang nakatitig sa kanya. Bumubulong pa rin siya at hawak yung bubog habang nakatitig siya sa akin. Sinigawan ko siya at sinabing lubayan niya ako. Sinigawan ko ulit siya ng isa pang beses at umalis na. Paglabas sa terminal ay may nakita akong mga pulis. Hindi ko sinabi sa kanila yung nangyari kasi alam kong papaalisin lang nila yung palaboy at wala naman talaga silang gagawin. Kaya tumayo na lang ako malapit sa kanila.
Maya-maya ay nakita kong lumabas ng terminal yung palaboy. Naglakad siya papunta sa direksyon ko, pero wala na sa kamay niya yung bubog. Kinuha ko na lang uli yung gamit ko at naglakad papunta sa kabilang banda ng terminal kung saan di niya ako makikita. Sa kabutihang palad ay di na kami muli nagkita. Maya-maya ay dumating na rin ang boyfriend ko at kinuwento ko sa kanya mga nangyari. Nagulat siya at nag-alala. Sinabihan niya din ako na huwag na siyang hintayin sa terminal sa susunod at dumiretso na lang agad sa dorm. Di ko na ulit nakita yung babaeng palaboy na yon. Sa parehong city pa din ako nakatira at kami pa din ang boyfriend ko. Minsan, palaisipan pa din sa akin kung ano ang nangyari sa akin kung di ko agad na iwasan yung paghawi niya sa akin ng bubog. Mga ilang taon na din ang nakalipas noong nangyari ito. Sa apartment ako nakatira noon at mag-isa lang. Di gaano kalakihan yung sinasahod ko noong panahon na yon, kaya yung kinuha kong apartment ay located sa hindi ganoon ka-secured na lugar. May mga tambay at palaboy sa may area at meron isang lalaking pulubi na palaging nasa tapat ng apartment building namin. Yung apartment ko ay parang inextend na parte ng mas malaking apartment building. Kaya yung entrance at exit ng apartment ko ay hiwalay mula sa main building. Kung papasok ka sa apartment ko, ay di mo na kailangang pumunta sa mismong entrance ng main building. Pwedeng dumiretso sa apartment ko mula sa labas. Sa may entrance ng main building ay may mga halaman na pwedeng pagtaguan. Madalas ay doon ko nakikita yung palaboy. May isang beses na hating gabi na ako nakauwi mula sa trabaho. Papasok na ako sa apartment ko at narinig kong sumigaw yung pulubi. "Oy ate!" Humingi siya ng sigarilyo pero tumanggi ako magbigay. Noong bubuksan ko na sana yung pinto ng apartment ay nagtanong siya kung pwede siyang makigamit ng banyo. Buti na lang talaga ay di ko pa nabubuksan yung pinto kasi sobrang lapit na niya sa akin. Sakaling nabuksan ko yung pinto ay pwede niya akong itulak para makapasok siya sa apartment. Sumagot ako na, "Pasensya na kuya, pero hindi pwede." Nagkunwari din ako na may nakalimutan akong bilihin sa tindahan para makaalis. Pumunta ako sa convenience store at nagkape saglit para magpalipas ng oras. Maya-maya ay umuwi na din ako. Laking pasalamat ko noong di ko siya nakita sa labas. Nagmadali akong pumasok sa apartment at nilako agad yung pintuan. Kinabukasan, noong papasok na ako sa trabaho, ay may nakita akong mga cotton buds at maliliit na shampoo bottles sa may halamanan. Nawirdohan ako, pero dahil paalis na ako ay binaliwala ko lang din yun. Kinagabihan, habang nakahiga na ako at nagpapaantok, ay may narinig akong malakas na katok sa pinto. Tapos may sumigaw na, "Ate, ate, kailangan kong gamitin yung banyo mo." Nakapatay na lahat ng ilaw, kaya nagkunwari akong tulog at walang narinig. Nagising ako ng mga 3:00 ng umaga. Pumunta ako sa may kusina para uminom ng tubig at lagyan ng pagkain yung kainan ng pusa ko. Binuksan ko yung ilaw para makita yung cat food at noong patapos na ako magsalin, ay biglang namatay yung ilaw. Lumabas ako sa apartment para tignan kung brownout ba talaga. Pero dahil madaling araw yun, talagang nakapatay na yung ilaw ng mga kapitbahay. So, di ko alam kung brownout ba talaga o hindi. Sobrang antok pa din ako noon, kaya pumasok uli ako sa bahay at natulog na lang uli. Pagkagising ko kinaumagahan ay dumiretso agad ako sa banyo. Sinubukan kong buksan yung ilaw pero wala pa din kuryente. At strangely, nakataas yung toilet seat. Nga pala, babae ako at mag-isa lang ako sa apartment. So, bakit ko gagawin yun? Sa lababo naman ay may mga maliliit na bote ng shampoo at mga cotton buds. Kamukha nila yung mga nakita ko kahapon. Agad akong tumawag ng pulis at nireport ang nangyari. Napagtanto nila na pinatay lahat ng breaker sa apartment ko at nasalisihan ako ng pulubi noong lumabas ako para tignan kung brownout nga ba sa amin.
Wala namang nawala sa mga gamit ko, pero natakot talaga ako sa nangyari. Mula noon ay di ko na nakita yung palaboy at di na ako lumalabas ng apartment kapag madaling araw. Nangyari ito noong pinadala ako sa India ng dati kong kumpanya. Sa isang magarang 5-star hotel yung accommodation namin. Pero di ko akalain na doon din ako makaka-experience ng ganito. May isang araw na sobrang na-stress ako sa project, kaya nag-decide ako mag-gym. Ginamit ko yung treadmill kasi gusto kong tumakbo. Di katagalan ay may napansin akong lalaki na panay ang tingin sa akin. Puti siya at medyo may kadungisan yung itsura. Pasulyap-sulyap siya at minsan ay tinititigan niya ako sa salamin. Binaliwala ko lang siya at nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Natapos na nga ako at nag-stretching para mag-cool down. Maya-maya ay lumapit sa akin yung lalaki at nagtanong ng kung ano-ano tungkol sa exercise routine ko. Di ko sineryoso yung mga sagot ko dahil hindi naman talaga ako interesadong kausapin siya. Pagtapos niya akong interviewin, ay pumunta ako sa swimming pool para maglangoy. Mahilig din ako mag-swimming at madalas ay nakatrunks lang ako. Maganda yung pool at outdoor, kaya sinulit ko yung paggamit noon. Makalipas ang kalahating oras ay nag-decide na akong umahon. Noong kukunin ko na yung tuwalya ko ay nakita ko ulit yung lalaki sa gym. Nakaupo siya malapit sa mga gamit ko at nakatitig siya sa akin. Ngumiti siya at kinawayan ako. Dali-dali akong nagtakip ng tuwalya at naglakad palayo. Bigla siyang nagsalita at sinabing, "You have a well-toned shoulders." Sobrang nakripihan ako sa sinabi niya at binilisan ko pa ang paglalakad ko. Noong kinagabihan ay napagdesisyonan namin ng mga katrabaho ko na kumain at uminom sa hotel bar. Medyo maaga ako nakadating kaya umupo ako sa may bar at nagbasa-basa muna. Maya-maya ay may umupo sa tabi ko. Akala ko nung una ay katrabaho ko yon. Pero pagtingin ko ay bumulaga sa akin yung creepy guy. Natulala ako sa sobrang gulat at di nakapagsalita. "Hey there, pretty boy," ang sabi ni creepy guy. Gusto ko sanang tumawa sa sobrang kakornihan ng linya niya. I mean, kanino ba gumagana yun? Pero bigla siyang nagtanong kung ano ang gusto kong inumin. Tinanggihan ko ng mahinahon ng alok niya. Sinabi ko din na di ako interesado at hinihintay ko yung mga katrabaho ko. Sa kabutihang palad ay dumating ang isa sa mga katrabaho ko at lumapit sa akin. Umalis si creepy guy at umupo sa table na di kalayuan. Sabi ng mga katrabaho ko ay nakatingin daw siya sa akin the whole time at umalis lang makatapos ang halos 1 oras. Pagtapos kumain at mag-inom ay bumalik na din kami sa aming mga kwarto. Buti na lang ay nasa parehas na palapag yung kwarto namin ng isa kong katrabaho kaya may kasabay ako sa elevator. Yun nga lang, nasa magkaibang banda ang mga kwarto namin. Noong maghihiwalay na sana kami, ay bigla naming nakita si creepy guy. Nakatayo siya malapit sa kwarto ko. Nagulat siya noong nakita niya kami at bigla siyang naglakad ng mabilis palayo at papasok sa elevator. Siguro ay nagulat siya at di niya inaasahang may kasama ako. Sa takot ko, ay dinouble lock ko yung pinto para masigurong di siya makapasok basta-basta kung susubukin man niya. Buti na lang ay walang nanggambala sa akin ng gabing yun. Ngayon, kinikilabutan na ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga salitang pretty boy.